Wow, ang lawak naman dito, partner. Nandito tayo sa Clark Air Base, Pampanga. Oo, dito pa rin yan sa Angeles. Pwede pa rin siya Dito rin ginagawa yung hot air balloon contest eh. Yung Hot Air Balloon Festival actually. So, alam ko dito rin yung International Airport. Oo, kaya pala ang laki. At saka ang linis, parang nasa ibang lugar tayo. Oo nga eh, kung mapapansin natin, parang nasa ibang bansa tayo. Mahilig ako mag-travel, lalo na sa mga beach. Di ba sabi nila, it's more fun in the Philippines. So marami na napuntahan outside the country and here. So syempre, pag pupunta ako sa iba't ibang lugar, marami akong ine-explore. Hindi lang yung mga tao, yung culture nila, history. Paul! Nasa na yung Pilipino na tayo! Nakapunta ka na ba dito? Actually, this is my first time to visit. Yes, ako din. So, what's inside? We will find out. Wow! Nakaka-curious dito ha. Ano kaya meron dito? Uy, Jeline! Halika na, bagal-bagal mo. Pasok tayo. Okay. Oficina. Oficina. It's not a gay lingo, it's not a slang. Oficina is a Spanish word. Ibig sabihin, office. Kaya naman, let's go inside the office. Tao po. Kasi maganda. Ako si Malakas. Malakas kumain. Malakas kumain. Malakas siya na to, di ba? Ate, pwede ka ba maabala? Ano pangalan mo? Joyce. So, Joyce, ito ang ginagawa mo, Evelyn? Ano tawag mo rito? Hand weaving. So, ito yung bahay kubo nga kung tawagin. So, ito yung tirahan ng mga Pilipino. So, yung mga katutubo nating mga igorot, ginagawa nila ang bahay na ganitong klase. Bakit? Tara, just to make it safe lang sa mga kung anong hayop, kaya nilalagyan nila ng, ito, na improvise na hagdan lang, na tinatanggal, pinabalik. Tapos yung elevated yung bahay. Siguro para, syempre, protektahan yung kanilang sarili. Isa pa, kahoy siya. Kasi yun ang pinakamadaling hanapin sa Pilipinas. Marami tayo niyan. Iba't ibang klase ng kahoy. Lalong-lalo na yung pambansang kahoy natin yung Nara. So si Ate Joyce yung kausap natin kanina at saka yung iba pang katutubo mga Ifugao, dito sila tumitira. Kumbaga, sila yung mga living museum. Tignan natin, itry natin sa loob kung paano sila tumira. Pwede halita. Bagay ba, partner? Yan ang Pilipinas. Bagay, yes. Ito yung suot ng mga katutubo. Nung araw, ito yung suot nilang damit. Ang presko, ha? At saka sila mismo yung gumagawa nito. At nakita natin kung paano ginawa yung ginagawa. Very interesting kung paano nila ginagawa yung mga ganito. Halipan rat guard. Kuya, ito po yung rat guard. Tama po. Paano po siyang ginaakyat ng mga daga? Iyan ang isa sa mga natatanging arkitekturang ambag ng mga Pilipino, lalo na ng mga Ifugao sa Pilipinas. Ito yung pinakakahoy na kung saan pag umakyat ang daga, babangga lang yung ulo niya, tapos babagsak na siya uli sa lupa. Hindi niya na kayang lampasan ang mga ganyang harang. Naglagay sila ng ganyan kasi may simbolo yan. Kailangan hindi makapasok ang daga sa loob ng bahay dahil simbolo ito ng kamalasan. Kaya ang purpose ng halipan, ito ay kahoy na kung saan pabilog ang sukat para nang sa ganoon ay hindi makapasok ang daga sa loob dahil simbolo nga ito ng kamalasan sa mga taga-Ifugao, kahit naman sa atin. Saka nagsisilbi rin siyang pundasyon, ano po? Tama po. Na kung saan, yung mga ganitong bahay actually, bumagyo at lumindol, walang epekto sa kanilang mga tahanan. Yan ay isa sa mga natatanging arkitekturang ambag ng mga Pilipino, lalo na ng mga Ifugao. Okay, partner. Pagkatapos natin pumunta dun sa mga bahay ng mga Pilipino, punta naman tayo ngayon sa mga houses ng mga bayani. Partner, tawag daw dito ay... Uy! Huwag mo ganyan. Ang tawag daw dito ay... Kalesa. Siyempre, ang dapat na nandyan ay kabayo. Ito yung mode of transportation nila nung unang panahon. At ganito rin yung sinasakyan ni General Aguinaldo. Ayun, oh! Dito sila sumasakay before. Yung
Imagine, wala pang kotse, wala pang pakita mo sa akin na Engine. Wala pang wala mga pang engine sa engine, yes. papatakbo Wala sa- pang taxi, ito lang. Curious ako sa larong to ah. Teka, makapaglaro nga muna bago ako makita ng partner ko. Sir, saan po galing yung laro niya? Paano po siya nag-ride? Ito ang mga tinatawag natin na isa sa mga laro-aral natin. Ito ay isang tatak ng mga Pilipino. Okay. Na pagka manmain sa sining, ng sayaw, musika at laro, Yes. na kung saan kami dito sa Nayong Pilipino, ay naglalayong ito ay pamana at ipagdiwang. Yung ginagawa ni Sir Paul ay isang skills yan. Nung araw, pagka naglalaro ang mga Pilipino, sa pamamagitan ng kadang, parang race yan. Paunahan po Paunahan. sila Oy. gamit yung ganyan. Isa sa mga natatanging laro. Malapit na. Pinoy. Kaya siguro naging paboritong laro to ng mga Pilipino. Ano po, kasi hindi pa uso nun yung mga gadgets, kung ano naman, yung computer, yung mga computer games. Yung PSP yan, PlayStation 3, yung PlayStation 3, arcade games, yung mga nakikita natin sa mall. Kaya siguro, napaka-creative ng Pilipino. Ano po? Bagaman ang Pilipinas ay umaangkop sa teknolohiya, tayong mga Pilipino sa kultura, sa kasaysayan, sa sining ay naiiba tulad ng inyong ginagawa ngayon, Yan, noong araw wala pang mga ganyang gadgets, wala pang mga ganyang gamit, Pero tayong mga Pilipino may sarili ng paraan para magkaroon ng sayaw, ng laro, na isang tatak natin na hanggang sa mga sumusunod pang salinlahi ay ipamamana. Pero to be honest po, mas gusto ko maglaro ng Tetris sa Facebook. Ang hirap nito. So ano po rin natawag dito? Yan ay kadang-kadang. 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 Tandaan natin ang tawag dito, partner, ulit ay Kadang-kadang. Nako, ito na partner, pasok na tayo. Dito natin matitikman yung masarap na pagkain na sikat dito, yung buro. Maya pa ugto kaya kayo. Nano po yung order you? Te, anong may recommend mo sa amin? Masarap kainin. Pakbet? Bigyan mo kami niyan. Bangus, Bigyan mo kami niyan. sinigang na hipon. Meron ba kayo ng buro? Buro. Buro, perfect! Yes, lunchtime. What's for lunch? Yan, what's for lunch? Check natin. Ano to, partner? Yun Daing. ang paborito ko, daing na bangus. Bangus. Masarap, healthy. And this is sinigang na hipon. Pero, na-excite ako kasi ang hihintay natin ay ang ating buro. Buro. Yung sabi nga nila yung buro, yun daw yung isa sa mga main dish nila din dito Sa sa Pampanga. Pampanga. Mga tamo. Ready? One, two. Ang sarap. Yes. Mga tana. Ito na yung hinihintay natin. Ang buro. Ang buro. Nakaka-excite, nakaka-curious. Ano Pero kaya ang mas lasa? maganda muna, malaman ng ating mga viewers Amuyin muna kung natin. anong Amoy. Parang Parang- asin eh. Ako na, amoy ko na asin. Parang... Pwede ko ba ng burger? Baka ikaw inaamay. May naligo naman ako. Sobra ka. Hindi, tingnan na natin. Mga Maasim. Maasim ang amoy. tana. So Sabi nila, mas masarap daw sinasabay daw siya sa sa mga isda. Oh. isda or dito sa ano na, nilaga lang. Yan. Ano? So, Game ka na? yan. Fish, Game ka na? buro, at talong. Konting-konti na lang. Ayan. Natin ready? 1, 2. Parang binalansin niya yung alat ng isda. Alat nung isda saka yung asin. Oo. Ganun yung Masarap kanina siya. amoy niya medyo iba yung amoy pero masarap naman pala. Oo. So alam naman natin pag ganun pala ang amoy Malapsa na siya. masarap. Malapsa. Medyo malapsa. Mm-mm. Kaya siya masarap sa gulay kasi nga yung gulay nilaga lang. Medyo neutral yung lasa. Pero may rice na ba siya? Parang may rice na. May rice na siya. Kaya, Napansin ko nga yung lasa niya. masarap yung siya. Neutralize na, Oo. neutralize ng ano. Binalance niya. So balance lang. So, finally, Mm-mm. ngayon masasabi ko na, masarap pala ang buro. May Kenny. May Kenny. May Kenny. Ano yan? Ulit masarap? May Kenny, masarap. Manyaman. Manyaman. Manyaman ang buro. Mangantana. Mm. Partner, siguro pagod ka na, no? Tara, sakay tayo sa Tranvia. Hi, salamat. Kaya po, biyahe na po!
Sakay na po kayo, Quiapo, Quiapo. Sir, sakay na po. Dalawa na lang po, babiyahin na tayo. Quiapo, Quiapo, Quiapo po. Sir, ang tawag po dito ay Tramvia. 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 Ano po yung tramvia? Simula na, na-invento. Ang karwahe, 18th century. 18th century. So, dumating na mga Espanyol, yan ang mode of transportation noon. At mula noon, hanggang nag-develop ang kultura, ang kasaysayan, ang sining, at umangkot na rin tayo sa mga modernisasyon. Pilit natin ibabalik ang kultura, kasaysayan at sining sa lahat ng kabataan, sa lahat ng nais mong isip. Dahil natatangi ang lahing kayuman. Live Filipino was really created in 1969 Yes. to preserve our culture, study the Filipino culture, and to show it to as many people as possible. Okay. So here in Clark, we would like to show, we like to build a park wherein a visitor, probably in 1 hour or 1.5 hours time, can see the Philippines from north to south. We have in our collection 100-year-old specimen of the different weaves in the country. Wow. And this is one of a kind na lang. Kasi when this was woven around 100 years ago, yung skills na yon ay nawala na po. So we are very, very enthusiastic in showing it to the Filipinos. Ganito kaganda ang mga habi ng mga Pilipino na ginawa ng Pilipino noong unang panahon. Way back 100 years Yes. ago. We also have here one of the biggest dance troupes and one of the best, I think, in the country. Yes. We have a 42-man dance troupe. Wow, madami. Marami yan. Coming from this area lang. And backed by around 12 live instrumentalists. So this total of around 44, they can really play all the repertoire around the Philippines. Wow. So from the highlands, it's at the Ifugao, Eguruts, I'm sorry. No, Ifugaos, Kalinga, to the lowlands, which is Christian, Yes. and the islands. Okay. So they perform here at every 11 o'clock in the morning, In the and morning. 2 o'clock in the afternoon, evening. Who shows his genius in avoiding the bamboo traps. If it will step on the bamboo trap as a whole, it will be caught. But if it will step on the spaces between the traps, it will survive. So the intelligence of the bird, the grace of the bird, is being presented in a dance. Tinikling In tinikling dance. So, dance, yes. yun yung tikling. Diba? In, and out. Ah, and out. Up. In, up. In, up. In, Ay! In, up. In. Gusto ko, partner, kamusta? Ang hirap sa kahirapan. Promise. Ano mas mahirap? O yung sayo o yung Ako, mas nahirapan ako sa pagpalo ng kawayan. Ako naman, mas nahihirapan ako dun sa Sumayaw, pagsasayaw. Kasi ganon? hindi talaga ako marunong sumayaw. Mas kaya ko pa yung pagsayaw, pero yung paghawak nakakatakot kasi may rhythm siya. Doon naman Tapos ako. may ipit yung kamay mo. Tama, pag nagkamali ka, hindi wala ka sa tono, hindi ka nasabay doon sa musika, magkakamali ka. Pero ang mas sarap. madali yun. Ang Ang sarap. sarap ng pakiramdam. Enjoy! Teka nga, Jeline, ba't mo ba akong sinama rito? Wala lang, para ma-enjoy naman natin yung ganitong klaseng lugar, di ba? Kita mo naman, clear sky. Hindi ka ba? Ayun, no, damo. Hindi kaya. Hindi mo naman greens, trees, fresh air, birds. Sarap, di ba? Sabagay. Yes, mga gatong bagay. Wala sa city. Right? Kaya naman hindi siya mababayaran talaga experience. Ang sarap lang i-enjoy. Sabi mo nga, priceless. Yes, kaya enjoy natin to. Pinigay natin. Asal na tayo. Makikisakay tayo kina Kuya. Try natin. For the experience. Kuya! Pwede kayo makisakay?
Tora-tora. Tora-tora. Ito ang nag-aamo ng pare sa bukid. Kahit Ito na na kagaling yung tagulan. kinakain natin. Kahit daw pag-ulan. Okay, so partner, nandito na tayo sa ating pupuntahan ngayon. Dito sa UK Resort and Leisure Park, halika't magkita tayo dito. Marami tayong pupuntahan dito sa may San Simon. Pampanga. Pampanga, Okay, so- so bukod sa resort na to na bagong-bago at malaki, marami pa tayong ikutan, partner. Okay, excited na ako. Excited ka na ba? Yes, kaya naman hindi ka na. Sama kayo. Yay! Nandito na tayo sa isang bagong-bagong resort dito sa Pampanga. Okay, Partner! tignan natin kung kagaya to ng ibang resort na nabisita natin. Summer Aha. na ngayon. Kaya naman, dapat tignan natin kung gaano kasarap maligo. Excited na ako maligo. Tara na? Ayun, tara na. Okay. Let's go. Ngayon naman, after ng swimming, itatry pa natin ng isang water activity. Alam niyo ba kung ano yun? Yun, doon sa malayo. Yung kayak. Ayo, ready ka na ba? Kaya ba Ready natin ako, to? partner. Kaya ba? Kaya. Kayang kayak. Okay. Tara. Yay! Another one-of-a-kind experience. Papunta kami ngayon sa zipline. Zipline, tatry natin yung isa sa mga pwede pang gawin pagka summer. So ito, mas enjoy ito dahil para kang lumilipad. Bye-bye! Huwag kalimutan. Yung paa mo! Yung partner ko kanina, tawa ng tawa. Ngayon, tignan natin siya naman ang susunod. Lang! Nakakakaba pero ang sarap! Sarap! Kita nyo ba yun? Napigtas kasi yung tali. Nung nalaman ni Barok na lalaki yung sasakay, nagpapapadyak, mahilig pala siya sa chicks. Kahit pala kabayo, ganun. Anyway, napakagandang experience na makasakay sa kabayo na ganito. After ng long adventure natin kanina sa mga sinubukan natin, We deserve a treat. something special pagka-summer. Sabi nila, yung pinakamasarap daw na halo-halo, nandito mismo sa Pampanga. Talaga? Oo, masusubukan natin yung razon. Yun! Yun ang hinihintay ko kanina pa. So ano bang hinihintay natin? Try na natin. Tikman natin. Morning! Hello po! Razon! Morning! Morning! Dito na tayo ngayon sa sikat na Teresito's Razon. Yung kanina kinukwento namin ng partner ko na kung saan matatagpuan yung pinakamasarap na halo-halo at palabok. Ngayon po ay kapiling natin ang original, ang may-ari po ng Teresito's Razon. Ang mag-asawang si Mami Teresita. At sila ni Jess. Yung sa amin, yung Teresitas, inimbisahan namin yun noon ng 2002. April. At the prodding of our aunties, mga aunts, tsaka yung tatay ko, pinipilit nila ilabas namin yung razons. Kaya kami ang unang naglabas ng razon. So it's a family business po pala. It's a family business idea. Pero ito po yung original. Dito po sa Pampanga mismo.
nagsimula po dito po mismo sa lugar na to o dati po maliit lang po siyang kainan? Dito nag-umpisa, ngayon, yung pwesto namin, isang unit lang siya. Okay. Ngayon, 4 na unit na bale. Ang talagang ano namin dito, parang meriendahan lang eh. Saka maintain namin yung quality, tsaka quantity. Quality and quantity, yun yung dalawang words. Importante talaga. Maunlad yung business po nila. Yung sa ano po ba, sa Manila, yun, pareho rin po ba yun yung rason sa nakikita namin sa Manila? Kamag-anak namin yan. Pero may 2 branch na kami ron. Ang trade name na ginamit namin is Teresitas of San Fernando. Okay. Para nga maiwasan yung confusion. Kasi pag usual kasi, yung mga customers namin, pag nakita yung rason, akala nila isang Pareho. Oo, isang unit lang yan. But dahil nga malaking pamilya kami, kanya-kanya yung naging pagluluto namin. Siguro dapat kami rin po, matikman din namin yan. Yun ang Para kami mismo ang maghusga. At saka ngayon, hindi lang halo-halo tsaka palabog. Nag-add pa kami ng ibang meals. Yes, yun po yung Kasi coming soon. Kung doon No, ka no, lang no, magkaano. Actual na. Meron Talaga sa akin. Recipe ko talaga. Sarili, Sarili ko. Sarili. Oo, sarili ko. Malamang Sarili masarap na namin masarap yan. po yan. Sariling amin yan. Titikman natin yan. Turuan tayo mismo ni Miss Teresita kung paano po gawin yung kanilang well-known na halo-halo. Okay. Ang una nating ilalagay is makapuno. Bakit? Bakit po? Para nakikita nila yung makapuno sa ilalim. Okay. Kasi once na saging ang mauna, akala nila walang makapuno. Okay. Kasi yung makapuno halos kakulay ng baso, Ng yelo, di ba? ng baso. Tsaka yelo. Oo. So, saging po pala yan. Anong klaseng saging po yun? Yung saba. Saba. Pagkatapos po ng Makapuno na saging, saba, then ice na. Ice. Okay, yung ice. Sabi niyo po kayo nakita, hindi kayo gumagawa ng maraming yelo para wag sila magtulik. Per order lang, doon lang kayo mag-crush ng ice. Yun ang kanilang secret. Yeah, Mga oo. Pino na yelo. And then, lagyan na natin ng gata. Yung lesson plan niyo po kayo rin mismo gumagawa. Oo. Yung sa ibabaw na yan, dayap. Dayap po. Dayap yan. Ano po yung halo niyo ng lesson plan? Saan po gawa yung tulog? No, gata. Gatas. Diba? Ganyan. Dayap. Dayap yan. Yung Hindi pala kayo yung gumagamit secret. ng vanilla. Vanilla. Oo, hindi ba kasi vanilla? Para mas natural po yung pagkatamis Oo. niya. Yan. Nakakapaglaway naman talaga. Yan. Kita niyo po, hindi na tinitipid. Ganyan talaga Oo, kadami hindi. yung actual serving nila. Bisa pa nga may humingi pa ng extra leche flan. Pinipili na extra ice, extra milk, extra leche flan, no charge. Talaga? Okay, ito na. Titikman na natin ang kanyang halo-halo. Sinolid ng love. Kaya Daming tulog lang gatas. ang pagkakatawa. Daming gatas. Yan na. Perfect. Ito yung sinasabi ni Mami Teresita. Pag nag-request ka ng extra, meron at nakaplatito. Okay, so ngayon papakita naman natin yung isa sa mga recipe ng Teresita's Razon, yung palabok. Okay, so Mami Teresita, siya po ang magpapakita sa atin kung paano nila ginagawa ang palabok. Una, yung bihon muna. Yung noodles, malalaki yung ginagamit namin, hindi yung mapino. Yan ang original na rason talagang ginagamit sa bihon. Then, yung sauce namin, Siyempre, sikreto niyo po yan. Diyan po nagkakatalo ng mga palabok. yan. Tapos yung chicharon namin nakapak. Yan, per order yan. Mouth-watering. Next, yung Itlog. ito. Hindi mawawala sa palabok yan. Tapos yung kalamansi, hindi masarap yung palabok kung walang kalamansi, di ba? And then yung tawag namin dyan, yung lipstick. Pero hindi lipstick talaga yan, oil yan. Oil. So, Galing, yun yung nag-add of yan, flavor. galing yan sa palabok. Yung oil. Okay, so nakita na natin kung paano ginagawa yung palabok ni Mami Teresita. Ang ngayon na pinakihintay na lang natin Simple lang, pero... Napakasimple, pero tikman na natin. Mami Teresita. Okay. Sige, thank you. So, paano ba yan, partner? Masyado na tayo marami napunta ngayong araw na to. So, Oo nga, nag-enjoy ka ba?
Sobrang nag-enjoy ako. Hindi ko na nga namalayan, nangitim na ako eh. Hindi naman masyado. Eh, tignan mo, kakulay ko na ngayong kawayan eh. Hindi rin naman masyado. Pero alam mo, may mga bagay talaga dito sa probinsya na hindi natin talaga makikita sa Metro Manila, no? And alam mo, marami kang ma-appreciate na discover. Katulad itong kubo na to, di ba? Oo, itong kubo Hindi na to. ka makakakita ng ganito basta-basta sa Manila. Oo, sa Manila, dahil pag yan, naglagay ka sa Manila na yan, sigurado nga abutin ka ng kalating milyon sa materialis pa lang. Ganon. Hindi naman, pero for sure, mahal na yung ganito kasi syempre sa labor, sa materials, di ba, mga kubo. Saka ito yung matatawag natin na talagang Pilipinong-Pilipino na preserve. Yes. So, di ba, ang dami natin nakikitang bago katulad dito sa Pampanga. Ano ba yung mga na-experience natin? Nakaranasan natin kumain ng buro. Yes, most importantly yun. Pinaka-interesting natin ginawa. Aside from that, nag-zipline tayo, Nagkayak tayo. kayak, horseback riding. Riding. What else? Nag-swimming. Nag-swimming. Namasyal. Ito pa yung hindi ko makakalimutan, Sanayong Pilipino. Oy, oo, ang dami natin discover. Isipin mo, parang naikot na natin ang buong, Ang buong Pilipinas. Oo. At saka, dito natin natikman yung original na halo-halo at palabok sa Razon. Diba? At dito natin intindihan na ang rason pala, hindi pala hindi pareho. Hindi pala yung nasa pareho Manila. yun. So dalawa So, pala ang dami sila, natin no? discover. Samahan niyo ulit kami sa susunod naming paglalakbay. Pamamasyal, Paglilibot, paggala, paglalagalag, gimmick, pag-iikot, ano pa ba? Basta pag-ikot-ikot. diretso yun na natin. Travel, Adventure, leisure, and knowledge. Dito lang yan sa Pinoy Talk! Bisaya, it means Tingnan mo maghugas muna, diba? Akala ko kubo lang. Ako pala. Wala pala.